Kabanata 271. Naintriga ang mga nanonood, at ang ilan ay nagsimulang mag-udyok kay Winona na tanggapin ang bet. Medyo namutla ang mukha ni Winona. Nagtataka siya kung bakit hindi natakot ang slot sa harap ng lahat. Paano kung natalo siya sa bet? Winona, di ba sabi mo naniniwala ka kay Rowena? Kung gayon, bakit hindi mo tinatanggap ang bet? Takot ka ba? Tanong ni Maisie na nakangisi hanggang tenga. Sino bang nagsabi sa'yo na natatakot ako? Sumagot si Winona through gritted teeth, maghintay ka lang, Maisie. Luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin. Pinili niyang maniwala kay Rowena sa huli, dahil tiwala siya na hindi siya magsisinungaling sa kanya. Nilabas niya ang phone niya at tinawagan si Rowena. Pinuksan din niya ang loudspeaker. Nang sagutin ni Rowena ang tawag, nagmamadaling nagtanong si Winona, Rowena, babae ka pala ni Mr. Goldman. Pilasan mo at sabihin mo sa akin. Parang may napansin si Rowena. Nakakunot ang kanyang mga kilay habang nagtatanong, ano ang sinasabi mo, Winona? Rowena, ako. Kinuha ni Maisie ang kanyang telepono bago pa matapos ni Winona ang kanyang pangungusap. Tumawa siya ng mahina, Rowena, pakisagot ang tanong. Ikaw ba ang babae ni Mr. Goldman? Nalaglag ang puso ni Rowena, at naging malungkot ang mukha niya nang marinig ang boses ni Maisie. Tulalabas si Winona, paano niya ako dadalhin sa ganito kung pinupukaw niya si Maisie? Pilasan mo, Rowena, tiniinan ni Winona, ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Mahigpit na hinawakan ni Rowena ang kanyang telepono at diretsyong sumagot, Winona, hindi ko sinabi sa iyo noon na ako ang babae ni Mr. Goldman. Dapat mong itigil ang pagsasabi ng ganyan sa hinaharap. Ibinabanan niya ang tawag pagkatapos at galit na inihampas ang kanyang kamao sa mesa. Winona, ang tanga mo. Nagmura si Rowena sa loob-loob. Ngayong umunlad na ang mga bagay hanggang sa puntong ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko kay Winona. Natigilan si Winona habang hindi makapaniwalang nagtinginan ang mga tao sa paligid. Kung tutusin, siya ang nagsabi na si Rowena ay babae ni Mr. Goldman, ngunit iba ang sinabi ni Rowena. Hindi kaya ginawa ni Winona ang lahat. Nagkaayos na nga ba siya, hindi ba ibig sabihin ay gawa-gawa na rin niya ang mga chismis tungkol sa newbie na ito? Napahawak si Maisie sa baba ni Winona. Habang pinapanood niya ang unti-unting pag-urong ng kulay sa mukha ni Winona. Malamig na pumulupot ang mga labi niya. This is all thanks to you for being such an idiot, Winona. Pinago mo na naman ang opinyon ko kay Rowena, and I have to congratulate you on your success in lose your teammate, she said. Natitiyak ni Maisie na marahil ay labis na nabalisa si Rowena ngayon matapos ilabas ni Winona. Hindi lang iyon, nalaman din ni Maisie na siya pala ang taong nakabantay sa kanya mula sa likuran at kasabwat pala niya si Winona. Naaalala mo pa ba yung sinabi ko kanina? Dahil sinabi niyang hindi siya, ibig sabihin nanalo na ako. Nang maramdaman ni Winona ang kislap ng madilim na liwanag na tumama sa mga mata ni Maisie, naging pangit ang mukha nito. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin ngayon dahil hindi na siya umasa kay Rowena. Hi, I'm sorry, Maisie. Hindi dapat ako nagkakalat ng ganyan tungkol sa iyo. Pwede mo ba akong patawarin? Alam ni Winona na hawak pa rin ni Maisie ang recording, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko sa kanya. Gumuso si Maisie at sinabing, hindi pa ba sapat na pagkakataon ang ibinigay ko sa iyo? Maisie, dinala mo ba ako sa restricted area dahil kay Francisco? Winona, paano kung ginawa ko? Hindi na lang nagawang layuan ka ni Francisco simula nang dumating ka dito at binigyan ka pa ng tsokolate na binigay ko, siya. Maisie, inayos mo ba ang assessment sa pagitan namin ni Logan? Winona, gusto ko lang na matalo ka. Alam, nilang may bagong dating na pumasok sa restricted area 2 araw pagkatapos niyang dumating, pero hindi nila inaasahan na si Winona pala ang humila sa likod. Ngayon lang nila nakita ang liwanag kung bakit may bagong dating na ipapares kay Logan sa assessment. Ito ang plano ni Winona noon pa man. Kabanata 272. Napakalaking pagliko ng mga pangyayari. Noong una ay nasa ilalim sila ng impresyon na si Winona ang biktima, ngunit ngayon ay lumitaw sa kanila na hindi ito ang kaso. Naawa ang ilang babae kay Winona nang sabihin niya sa kanila na siya ay binubuli at binugbog ng isang bagong dating noong isang araw, ngunit ngayon ay nadama nilang dinala niya ito pagkatapos malaman ang katotohanan. Dahil siya ay may lakas ng loob na gawin ang isang bagay na tulad nito, hindi niya sinabi na maaari niyang gawin ang buong bagay tungkol sa bagong dating na ito. Ang lahat ng mga kulay ay nahugasan mula sa mukha ni Winona, at siya ay natisod ng ilang hakbang pabalik.
Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi na nakatingin sa kanya ng may simpatiya. Sa halip, tinuturuan siya ng mga ito ng mga daliri, pinaulanan siya ng lahat ng uri ng mga kritisismo. Maisie, paano? Paano mo magagawa? She shouted hysterically, her voice laced thick with sobs. How could you do this to me? Kumusta ka naman? Balik na tanong ni Maisie, matigas ang mukha, how could you do this to me? Paulit-ulit na kitang pinatawad, pero tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Diba sinabi ko na sa'yo dati? Dapat harapin ng isang tao ang mga kahihinatnan para sa kanilang sariling mga gawa. Dahil mayroon kang lakas ng loob na gawin ito, kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na aminin ito. At saka, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang suruan ako sa harap ng napakaraming tao? Kung pakakawalan niya ulit siya sa pagkakataong ito, paano niya tatakasan ang walang basehang kasiraan niya? Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Winona. Hindi niya akalain na ilalantad siya ni Maisie sa harap ng lahat. Walang sino man sa mga nanonood ang lumapit para magsalita para sa kanya, at wala man lang nagpakita ng simpatiya sa kanya. Hindi niya matanggap, napaupo siya at umiyak. Hindi na siya nilinggan ni Maisie at naglakad na. Lampas sa kanya. Nang makalapit siya kay Raven, huminto siya at nakangiting sinabi, akala ko ba pwede tayong maging magkaibigan? Sinabi ko rin sa iyo na hindi ko masabi dahil mayroon akong sariling mga dahilan, ngunit pinili mo pa ring maniwala sa kanila. Nang matapos magsalita si Maisie ay umalis na siya ng hindi lumilingon. Nanginig ang mga balikat ni Raven, at namula ang mga mata sa paligid ng Rims. Nakatayo si Francisco sa hindi kalayuan, kaya nakita niya ang lahat ng nangyari kanina lang. Hindi pa man lang siya humakbang nang inaatake si Maisie, kaya wala siyang lakas ng loob na harapin siya ngayon. Dahan-dahan niyang kinalas ang kanyang mga buko, tumalikod, at nawala sa karamihan. Sa Black Gold Group, natapos ang meeting ni Nolan at lumabas ng conference room. Habang sinusuot niya ang kanyang blazer, tumalikod siya at kinausap si Quincy, go get the car. Pupunta kami sa training kampo. Nakabusangot ang kanyang bibig, tinanong ni Quincy, gusto mo pa ring pumunta doon? Pinaikit ni Nola ang kanyang mga mata at sinabing, may problema ka ba dyan? Hindi, kukunin ko na ang sasakyan ngayon. It went without saying na walang problema si Quincy dyan. Si Nolan ay nangangati na pumunta sa kampo ng pagsasanay nitong mga ilang araw sa tuwing wala siyang magawa. Para siyang nag-aalala na layuan siya ng asawa. Saktong pagdating ni Quincy sa harap ng elevator, lumabas si Titus mula sa elevator. Saan ka pupunta? Tanong niya. Tumingin si Quincy kay Nolan, hindi sigurado sa dapat niyang sabihin. Mabagal na naglakad si Nolan palapit sa kanila at walang pakialam na nagtanong, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Nabalitaan ko na nagpupunta ka sa kampo ng pagsasanay nitong mga ilang araw tuwing libre ka. Kaya pumunta ako ngayon dito para bantayan ka. Bawal kang pumunta sa training camp. Pagkatapos noon, naglakad si Titus. Patungo sa tanggapan ng administrasyon na nasa likod ang mga kamay. Nang mapagtanto niyang hindi darating si Nolan, lumingon siya sa kanya at sinabing, Brat, assessment lang. Dapat kang umiwas dito, at hindi ka dapat pumunta sa kampo ng pagsasanay ng labis. Gusto mo bang isipin ng lahat sa kampo na nakukuha ni Maisie ang kanyang mga marka dahil sa iyo? Mahigpit na nagngangalit si Nola. Tama si Titus, kung patuloy siyang pupunta sa training camp, magmumukhang masama si Maisie. Sa isiping iyon, tumalikod siya at bumalik sa opisina na may malungkot na mukha. Samantala, isinasagawa ang shooting test sa training camp. Lahat sila ay nahati sa isang grupo ng 5, na may isang grupo ng mga lalaki at isang grupo ng mga babae para sa 100 yarda na pagsubok sa pagbaril. Isang lahat ng kandidato sa field ay nagsuot ng earplug at naghintay ng mga tagubilin. Kabanata 273. Sinuri ni Maisie ang kanyang rifle at magazine bago pumunta sa field. Matapos niyang matiyak na walang nangyari sa kanila, tumungo siya sa bukid. Parang ang liit talaga ng mundo. Pumalik na naman tayo sa iisang grupo. Ang taong nakatayo sa tabi niya ay walang iba kundi si Logan. Nagpa siya ang instructor sa pagpapangkat. Random lang niyang pinaggrupo ang mga ito anuman ang kanilang seniority, kaya talagang tadhana ang nagtagpo sa kanila. Mapait na tumawa si Maisie at sinabing, mukhang hindi talaga ako papayagan ng langit na gawin ito sa madaling paraan. Umirap si Logan at sumagot, hindi ako magpapatalo sa pagkakataong ito. Pamatak sa hangin ang matalim na putok ng baril. Ang mga bala ay lumipad sa himpapawid at damapo sa kanilang target na parang patak ng ulan.
Itinala ng instructor ang pagganap ng bawat miyembro ng grupo, kung saan si Logan ang may pinakamahusay na pagganap. Nireload niya ang mga bala sa makinis na paggalaw, nagsanay at mahinahon. 2 taon nang nasa training camp si Logan, at alam na alam niya ang mga baril. Inaasahan ang kanyang mahusay na pagganap, ngunit mayroong isang tao sa labas ng kanyang inaasahan. Para sa isang bagitong baguhan na hindi pa nakakaranas ng anumang pagsasanay noon, naisip niyang mahihirapan siyang harapin ang iba pang mga assessment pagkatapos manalo sa ring fight sa pamamagitan ng swerte. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pareho ang posture niya at ang paraan ng paghawak niya ng baril. Nakatuon siya sa buong proseso at hindi nataranta. Sa pagtatapos ng pagtatasa, inutusan ng instructor ang isang tao na suriin at itala ang mga resulta. Pagkatapos nito, inihayag ng instructor ang mga resulta. Sa 5 tao, 2 ang natanggal dahil sa hindi pag-abot sa 30 rounds, naiwan sina Logan, Maisie, at isa pang babae sa grupo. Rosalie Axelsen, 35 rounds, pumasa. Logan Heinrich, 46 rounds. Mahusay. Isang palakpakan ang umalangaw mula sa mga miyembro sa likuran. Maisie Vanderbilt, huminto ang instructor at tumingin kay Maze habang ang iba pa sa mga tao ay naghihintay na humihingal para ilabas niya ang kanyang resulta. 46 rounds, mahusay. Nang matapos siyang magsalita ay may umalangaw mula sa kanyang likuran. Nag-score siya ng parehong resulta bilang Logan. Paano ito posible? Paano niya nagawa? Sigurado akong hindi siya nanloko. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ang galing niya talaga. Umupo sa gilid, tuwang-tuwang hinampes ni Cherry ang likod ni Hans at sinabing, Hans, hindi ka man lang nakapasa. Noong una kang pumasok sa kampo ng pagsasanay, mas magaling si Maisie kaysa sayo. Ibinuka ni Hans ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. Paano mo ako maikukumpara sa kanya? Siya ay 10 taong gulang lamang nang pumasok siya sa kampo ng pagsasanay, at kinuha niya ang pagtatasa noong siya ay 15. Normal lang na hindi niya ito naipasa. Ang susunod na pagtatasa ay 100 yarda ng 10 round ng tuloy-tuloy na pagbaril. Ito ay mas mahirap dahil kailangan nilang tamaan ang isang target ng 3 beses na may 3 o higit pang mga bala bawat shot sa wala pang 2 minuto. Nakadapa si Maisie sa likod ng rifle. Matapos matamaan ang 6 na target, naramdaman niyang may gumagapang sa kanyang binti. Inikat niya ang kanyang ulo upang tingnan ito, at pagkatapos ay namutla ang kanyang mukha. Isang pit viper ang dumula sa kanyang binti, dahan-daang lumalapit kay Logan. Logan, manahimik ka, sumirit si Maisie habang nakahawak sa balikat ni Logan. Nang lumingon si Logan para tingnan si Maisie, may naramdaman siya at nakipag-eye contact sa pit viper. Kahit na matigas si Logan, hindi niya napigilan ang natural na instinct at sinubukang tumakas. Natakot ang pit viper at sumugod kay Logan. Sakto nang sumugod ang pit viper kay Logan, inilabas ni Maisie ang kanyang kutsilyo. At sinaksak ito sa katawan ng ahas. Pagkatapos noon, itinulak niya si Logan, at ang ahas, na kumawala sa pagkakahawak nito, ay tumalon at kumagat sa likod ng kanyang kamay. Ang instructor at si Hans ay sumugod at sinipa ang ahas. Nang makita ng mga batang babae na malapit ang patay na ahas, napaatras silang lahat at napahiyaw sa takot. Kabanata 274. Ahas, may ahas. Mabilis na lumabas si Francisco sa karamihan at tumakbo papunta kay Maisie. Gayunpaman, pinigilan siya ng instructor at pinalabas ang kanyang utos, lahat, linisin ang site. Nasuspend ang assessment. Sir, kumusta po siya? Nag-aalalang tanong ni Francisco. Nakagat siya ng ahas at kailangan niya ng medical na atensyon ngayon. Nakagat ng ahas. Bakit may ahas sa training camp? Maisie. Tumakbo si Cherry kay Maisie habang ginagamot ni Hans ang sugat niya. Nagsisimula ng mamaga ang sugat sa likod ng kamay niya. Kailangan muna nating alisin ang kamandag sa kanya. Paumanhin, Miss Vanderbilt, pagpasensyahan mo na ako. Pinutol ni Hans ang sugat na mas malaki gamit ang kutsilyo ni Maisie. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilabas ang kamandag ng ahas sa sugat at inulit ang parehong proseso. Tiniis ni Maisie ang matinding sakit sa buong proseso. Ang kanyang mukha ay mapatla, at ang mga butil ng pawis ay umaagos sa kanyang pisngi. Bilis. Kumuha ka ng stretcher. Sigaw ni Hans kay Cherry. Sige, babalik ako. Sagot ni Cherry habang tumatakbo papunta sa infirmary kasama ang instructor. Nakaupo sa lupa, hindi makapagbitaw ng kahit isang salita si Logan. Hindi siya makapaniwala sa nangyari, at hindi siya makapaniwala na ang nagligtas sa kanya mula sa pit viper ay walang iba kundi si Maisie.
Tinala si Maisie sa infirmary sa stretcher. Bagamat naalis na ni Hans ang karamihan sa kamandag ng ahas, huli na para ipadala siya sa ospital, kaya dinala nila siya sa infirmary. Walang pinayagang pumasok sa infirmary. Bagamat hindi ito ang unang beses na ginamo ng doktor ang isang pasyenteng nakagat ng ahas, medyo natarante siya at hindi niya alam kung paano haharapin ang kagat ng pit viper. Pit viper? Paano may pit viper sa training camp? Kailangan natin siyang isugod kaagad sa ospital. Wala silang antivenom para sa mga pit viper sa training camp. Hinawakan siya ni Hans sa kanyang kwelyo at sumigaw, pero huli na kung ipapadala natin siya sa ospital ngayon. Kailangan siyang gamutin ng isang dalubhasang doktor. Hindi ako pamilyar sa ganitong uri ng kamandag ng ahas. Si Cherry at Francisco ay na-freeze sa lugar na parang tinamaan sila ng kidlat. Nang makitang si Maisie ay nagsimula ng mawalan ng malay, hinigpitan ni Francisco ang kanyang mga kamao at sinabing, ang aking kapatid ay may kilala na isang profesional na doktor na kilalang kilala sa kamandag ng ahas, kukontaken ko. Siya ngayon din. Si Nolan ay naglalaro ng chess kasama si Titus sa buong hapon, ngunit halatang nabalisa si Nolan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi niya maalis ang kaba sa kanyang puso. Parang may pakiramdam siya na may malaking mangyayari. Napansin ni Titus ang kanyang pagkabalisa at sumimangot, huwag mo nang isipin iyon, brat. Hapon na, at inaakala kong tapos na ang assessment. Kailangan lang nating hintayin ang resulta para. Biglang tumunog ang phone ni Nolan at pinutol si Titus. Bahagyang kumunat ang noo niya nang makitang binitawan ni Nolan ang chess piece para sagutin ang tawag. Ang batang ito, paano niya makikitungo ang isang babae ng mas mahusay kaysa sa sarili niyang lolo? Pumilis ang tibok ng puso ni Nolan nang madiin ang kanyang panga nang marinig ang balita. Sinabi niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, pupunta ako doon ngayon din. Anong nangyari? Bakit ka kinakabahan? Lolo, hindi mo ako pinayagan. Pumunta ka sa kampo ng pagsasanay, at ngayon ay may nangyari kay Zay. Kontento ka na ba? Sumirit si Nolan, makapal ang galit sa boses niya. Tumalikod siya at lumabas ng opisina nang hindi lumilingon. Natigilan si Titus, ano ang nangyari sa kanya? Si Nolan ay sumugod patungo sa Swallow County sa pinakamabilis na bilis, at muntik na siyang makabangga sa ibang mga sasakyan sa daan. Isinuot niya ang kanyang Bluetooth earpiece at nagngangalit na mga ngipin ang sinabi, wala akong pakialam kung sino iyon. Alamin kung sino ang naglagay ng pit viper sa training camp. Mas hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa manibela at tinataka ng accelerator hanggang dulo. Karaniwan, tumagal ng 45 minuto bago makarating sa Swallow County, ngunit dumating siya sa loob ng 25 minuto. Kabanata 295. Nang makarating si Nolan sa infirmary, nakita niya doon si Helios at isang matandang lalaki. Alam ni Nolan kung sino ang nakatatandang lalaki at alam na alam niya kung bakit naroon si Helios. Pagkatapos ng lahat, ang mga butchers lamang ang makapagpapalabas kay Professor Leonhardt mula sa kanyang pag-iisa. Si Professor Leonhardt ay isang serum na espesyalista sa medikal na mundo. Siya ay may isang malayo at sira-sira na ugali. Walang halaga sa kanya ang pera at katanyagan, at ang dahilan kung bakit siya narito ay dahil sa mga boucher. Dahan-daang nilinga ni Helios ang papasok na lalaki at ngumiti. May utang ka sa akin. Matigas na sagot ni Nolan, alam ko. Ibabalik ko ang pabor balang araw. Ang doktor sa kampo ng pagsasanay ay nakadama ng karangalan dahil maaari siyang maging katulong ni Professor Leonhardt. Tinulungan niya siya habang sinusuri at ginagamot ni Professor Leonhardt si Maisie. Si Professor Leonhardt ay kumuha ng dugo kay Maisie at ibinigay ito sa doktor sa tabi niya. Subukan mo kaagad. Natigilan sandali ang doktor. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magtanong ng anuman at dinala ang vial ng dugo sa laboratorio para sa pagsusuri. Noon lang napansin ni Helios na si Professor Leonhardt ay labis na nasa sabik ngayon. Napukaw ang kanyang pagkamausisa, kaya nagtanong siya, Professor Leonhardt, bakit gusto mong suriin ang kanyang dugo? May mali sa kanyang dugo, sabi ni Professor Leonhardt habang hinahaplos ang kanyang baba. Tila nakatagpo siya ng isang bagay na kawili-wili habang sinabi niya, sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganito pagkatapos may makagat ng pit viper. Hindi lamang ang kamandag ay hindi kumalat sa kanyang mga organo, ngunit ang epekto ng kamandag ay mabisa ring humihina. Ang pagkagat ng pit viper ay maaaring maging banta sa buhay. Ang mga sintomas ay komplikado, at mabilis itong nagbago dahil ang pit viper venom ay naglalaman ng isang komplikadong pinaghalong lason. Gayunpaman, sa kaso ni Maisie,
Hindi lamang siya nagpakita ng maraming palatandaan ng pagkalason, ngunit ang kamandag ng ahas ay hindi kumalat sa kanyang daluyan ng dugo. Parehong nagulat sina Nolan at Helios. Hindi ko pa nagagamit yung serum na dinala ko dito. Dahil napaka-espesyal ng kanyang dugo, naisip ko na magpapasuri muna ako sa kanyang dugo. Espesyal ang dugo niya. Madiin na idiniin ni Nolan ang kanyang mga labi. Mayroon pa kaya siyang sikreto sa kanya. Hindi nagtagal, bumalik ang doktor dala ang resulta ng pagsusuri sa dugo. Professor Leonhardt, narito ang mga resulta ng pagsusuri sa dugo. Kinuha ni Professor Leonhardt ang mga resulta ng pagsusuri ng dugo mula sa doktor. Isinuot niya ang kanyang salamin sa mata at tila nagulat pagkatapos basahin ang dokumento. Kumunat ang noo ni Nolan at nagtanong, "May nalaman ka ba, Professor Leonhardt?" Ito ay kakaiba. Ang kanyang dugo ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao sa lahat ng aspeto ng index, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanya sa anumang paraan. Umupo si Professor Leonhardt sa upuan sa gilid at tinitigan ang resulta ng blood test ng matagal. Lumapit si Nolan kay Maisie at tinanong, kung ayos lang siya, bakit hindi pa siya nagigising? Sa tingin mo superwoman siya. Dapat kang magpasalamat na siya ay buhay pa. Kakailanganin niya ng ilang oras bago siya magkamalay, sabi ni Professor Leonhardt habang matamang nakatitig sa mga resulta ng pagsusuri sa dugo. Nilagay ni Nolan ang kanyang kamay sa noo ni Maisie. Nakahinga siya ng maluwag sa loob nang mapansin niyang normal na ang temperatura ng katawan nito at wala itong lagnat. Mr. Goldman, umungad ang boses ni Hans mula sa labas ng infirmary. Inayos ni Nolan ang katawan at naglakad papunta sa entrance. Noon lang sinabi ni Hans, ayon sa aming investigasyon, may naglagay ng ulupong. Sa training camp, nahuli na rin namin ang taong iyon, at sinabi niya sa amin na si Winona ang nag-utos sa kanya na gawin iyon. Malungkot ang mukha ni Nolan, at nagpatuloy si Hans. Ayon sa ibang mga tao, si Winona ay naging bata kay Miss Vanderbilt. Siya ang nag-akit kay Miss Vanderbilt sa restricted area at nag-ayos ng laban ni Miss Vanderbilt at Logan. Hindi ako yon. Hindi talaga ako yon. Hindi ko inilagay ang ulupong sa kampo ng pagsasanay. Paliwanag ni Winona habang dinala siya ng instructor sa detention room. Iniunat niya ang kanyang braso at pinigilan ng instructor na umalis. Kabanata 276. Naglakad si Cherry sa labas ng bakal na pinto at tumingin kay Winona, na nakaupo sa likod ng pinto sa takot. Nahuli na ang salarin, at inamin niya na ikaw ang nag-udyok sa kanya. Sinasabi mo ba sa akin na hindi ka pa rin aamin? Natarante si Winona at umiling. Hindi ko siya kilala, hindi ko talaga siya kilala. Paano naging ganito? Wala naman akong ginawang ganyan. Bakit walang naniniwala sa akin? May naisip si Cherry at naawa kay Winona. Mas mabuting ipagdasal mo na sana ay maayos si Maisie dahil talagang nakipagkulitin ka sa isang taong wala sa liga mo sa pagkakataong ito. Kung tutusin, asawa ni Mr. Goldman si Maisie. Asawa ni Mr. Goldman. Natigilan si Winona sa pwesto. Si Maisie pala ang asawa ni Mr. Goldman. Paano ito posible? And the things that I did before this, I just bring ruin upon myself without even knowing it. Pero hindi talaga ako ang taong nagpakawala ng makamandag na ahas. Napabuntong hininga si Cherry. Sige, manatili ka na lang dito at hintayin ang desisyon ni Mr. Goldman sa mga parusa. Hindi, Cherry, hindi ako talaga. Please, maniwala ka sa akin. Sa kasamaang palad, gaano man siya kadesperadong magmakaawa, walang pipigil sa kanya. Dalawang silweta ang nakaupong magkaharap sa isang silid na madilim ang ilaw. Wala kang iniwan na baka sa buong pangyayaring ito, tama ba? Huwag kang mag-alala, inutusan ko ang aking mga nasasakupan na alagaan ng mga landas, at walang sino man ang maghay-hinala sa iyo. Mabuti, inilagay ng babaeng nakamaskara ang isang maliit na malita na kulay silver sa mesa. Mayroong $500,000 sa malita na ito. Huwag lalabas sa Baseburg ng ilang oras pagkatapos mong tapusin ang iyong huling gawain, naiintindihan mo. Hinawakan ng lalaki ang maliit na maletang pilak, binasa ang kanyang mga labi gamit ang kanyang dila, at ngumisi. Naiintindihan. Nang tumayo ang lalaki bitbit ang maliit na malita at umalis, dahan-daang hinubad ng babae ang maskara, at may bakas ng lamig sa kanyang magandang mukha. Majing ang Diyos ay hindi siya mailigtas sa pagkakataong ito, tama ba? Nanatili si Nolan sa tabi ng kama sa nakalipas na 2 buong araw nang si Maisie ay nakoma. Nalaman ni Mr. Goldman Sr. na nakomatose si Maisie matapos makagat ng makamandag na ahas sa training camp, kaya nagmadali siyang pumunta sa kanya. Hindi pa ba nagkamalay si Z?
Umiling si Nolan. Sa totoo lang, medyo nababalisa din siya. Bagamat sinabi ni Professor Leonhardt na siya ay magiging maayos, si Nolan ay nagtataka pa rin kung bakit siya hindi nagising. May naisip siya bigla at napalingon. Pare, okay lang ba ang mga bata? Huwag kang mag-alala, bumalik na si Alfred, at siya na ang bahala sa kanila. Sinabi ni Mr. Goldman Sr., maaari kang manatili dito at alagaan ang iyong asawa. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lolo mo. Ibinaba ni Nolan ang kanyang mga mata at hindi umimik. Lumabas si Cherry sa labas ng pinto, napakamot sa ulo, at napangiti nang makita ang ama ni Nolan. Mr. Goldman Sr., nandito ka na. Naparito ako para tingnan ang aking manugang. Pero dahil ayos lang siya, babalik na ako ngayon. Isinuot ni Mr. Goldman Sr. ang kanyang sombrero at lumabas ng pinto na may dalang gintong tungkod. Pinapanta ni Cherry sa pinto si Mr. Goldman Sr. na may ngiti. Matapos makitang umalis si Mr. Goldman Sr., bumalik si Cherry sa ward. Mr. Goldman, 2 araw na nakakulong si Winona. Gayunpaman, kahit anong gawin namin sa kanya, ayaw pa rin niyang aminin. Ikinulong nila si Winona at hindi siya binigyan ng makakain o maiinom sa loob ng 2 araw. Kahit anong pilit at panginganyo ng mga ito, hindi niya aaminin na siya ang may kagagawan nito. Tumikom ang sulok ng bibig ni Nolan, ngunit nang may sasabihin pa sana siya, napansin niya ang ilang paggalaw mula sa kama at bahagyang yumuko. Nanginginig ang pilikmata ni Maisie bago dahan-daang iminulat ang mga mata. Humalaklak si Cherry. Maisie, gising ka na ba? Ang tanging naramdaman ni Maisie ay pagkahilo habang ginagalaw niya ang kanyang tuyong labi. Kaano katagal akong nakatulog? Sumagot si Cherry, 2 araw ka nang wala. Nagulat si Maisie. Naalala niya na isang pit viper ang nakagat sa kanya noong araw ng assessment. Kabanata 297. Gustong umupo ni Maisie, ngunit nagmamadaling ay nalalayan siya ni Nolan na may pag-aalalang ekspresyon. Anong nararamdaman mo ngayon? Napatingin si Maisie kay Nolan. 2 gabing walang tulog ang lalaki, kaya medyo pagod na pagod ang mukha nito habang nagsisimula ng lumitaw ang mga tuod sa mukha. Bagamat medyo hindi maayos ang hitsura niya, hindi ito nakaapekto sa kanyang hitsura. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Wala akong nararamdamang discomfort. Pinawi ni Maisie ang kanyang tingin. Parang nakatulog lang siya. Pagkatapos ay may naalala siya at nagtanong, nga pala, resulta ng assessment ko. Inaalala mo pa rin ang iyong mga resulta. Bahagyang kumunat ang noo ni Nolan at ibinaba ang tono na parang pasaway na bata. Mas mahalaga ba ang iyong mga marka kaysa sa iyong buhay? Kumbaga kailangan kong parusahan yung mga nag-organize ng assessment. Nabigo silang magpatupad ng sapat na mga hakbang sa proteksyon. Nang makitang tumayo si Nolan mula sa kanyang upuan, iniunat ni Maisie ang kanyang kamay at hinawakan ang laylayan ng kanyang manggas. Umupo, bawal kang umalis. Danga po ang tingin ni Nolan sa medyo awkward niyang mukha. Obvious naman na gusto niyang kumilos ng may pagkakoketish, pero paanong ang buong bagay ay parang mayabang. Hindi ba dapat may magic word? Sa di malamang dahilan, gusto siyang asarin ni Nolan. Pakiusap, si Maisie naman ay nakipaglaro sa kanya. Natigilan si Nolan at nawala ng imet. Nag-clear throat si Cherry. Kahit na ayaw niyang maging third wheel sa silid at masira ang kapaligiran, kailangan pa rin niyang makipagnegosyo sa mag-asawa. Well, Maisie, dahil nagising ka na, nagkataon na hindi pa natin neresolba ang usaping may kinalaman kay Winona. Anong nangyari kay Winona? Napatitig si Maisie kay Cherry. Napakamot ng pisngi si Cherry at nagpaliwanag, nahuli na namin ang naglabas ng makamandag na ahas. Sinabi niya na si Winona ang taong nag-udyok sa kanya na gawin ito. Kaya naman, ikinulong namin si Winona sa loob ng 2 araw at inusisa siya, ngunit wala siyang inamin. Si Winona ang taong nag-udyok sa salarin na palayain ng makamandag na ahas. Ibinaba ni Maisie ang kanyang mga mata at napakagatlabi habang may iniisip. Malinaw at malamig ang mga mata ni Nolan. Pumalik ka na lang sa ibang pamamaraan kung ayaw niyang mag-concede. Di o kaya hanggang sa may buhos niya ang lahat. Iba pang mga pamamaraan. Alam na alam ni Cherry ang mga pamamaraan na tinutukoy ni Nolan, ngunit ginagamit ang mga pamamaraang iyon. Laban sa gayong binibini ay talagang medyo hindi nararapat. Pagkatapos ng lahat, sila ay medyo hindi makatao. Biglang ibinuka ni Maisie ang kanyang bibig at humiling, gusto kong makilala si Winona. Tinala ni Cherry si Maisie sa interrogation room para makita si Winona, at sumunod naman si Nolan dahil nag-aalala ito sa kanya. Lumiwanag ang liwanag sa silid ng interogasyon nang buksan nila ang pinto sa silid,
at nakita ng grupo ng mga tao si Winona na nakahandusay sa pool ng dugo at may dagwang kutsilyo sa kanyang kamay. Natigilan si Maisie, at agad na itinaas ni Nolan ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mga mata. Huwag kang tumingin. Nang sabihin iyon, lumingon siya at sinabi kay Cherry, tawagan ang pulis at ipatawag ang mga na-interrogate kaninang umaga para puntahan ako. Ilang sasakyan ng pulis ang pumasok sa training camp, at ang bangkay ni Winona ay inilagay sa isang body bag at inilabas. Naging mataimtim ang ekspresyon ng mga nanonood nang marinig nila na si Winona iyon. Nagpakamatay sa silid ng interogasyon. May sinabi sina Hans at Cherry sa mga pulis, at umalis ang pulis pagkatapos magtala. Nakatayo sa karamihan, hindi inaasahan ni Francisco na magpapakamatay si Winona. Hindi man niya gusto si Winona, sayang naman na tinapos nito ang buhay niya ng ganito. Umupo si Maisie sa kama ng ospital, ang kanyang mga mata ay mukhang madilim at walang pakialam. Maaaring nagkaroon siya ng personal na sama ng loob kay Winona, ngunit ginamit na niya ang recording ni Winona noong araw na ilantad niya ito sa publiko. Hindi niya inaasahan na lalaslasan ni Winona ang kanyang leeg para magpakamatay. Nabanggit ni Cherry na 2 araw niyang ikinulong si Winona nang hindi siya binibigyan ng kahit anong pagkain o inumin, ngunit hindi pa rin niya magawang aminin na siya ang humiling na palayain ang ulupong. Kahit na hindi ko masyadong kilala si Winona, base sa kanyang ugali ng isang duwag na bully, sumuko na siya at umamin sa harap ng ganoong sitwasyon kung siya talaga ang taong may pakana ng buong pakana. Kabanata 278. Hindi makaisip si Maisie ng isang dahilan na makatuwiran, ngunit mayroon siyang kutob na maaaring na-frame si Winona. Alam ng taong naka-frame kay Winona ang tungkol sa personal niyang hinaing kay Winona. Nang maakit siya sa sarili niyang mga iniisip, hindi niya napansin ang taong lumitaw sa labas ng pinto. Maisie. Unti-unting bumalik sa katinoan si Maisie at nalaman niyang si Raven pala. Hindi mapakali si Raven na pumasok sa silid, na nakahawak sa likod ng kanang kamay gamit ang kaliwang palad. Maisie, natutuwa akong malaman na nagising ka na. And I'm so sorry sa nangyari before this. Alam kong walang paraan para mapatawad mo ako, at hindi ko rin inaasahan na gagawin mo iyon. Pero gusto ko lang humingi ng tawad sa iyo. Alam ko, mas pinili kong maniwala sa mga salita ni Winona kaysa sa iyo. Kanyan kita na misunderstood. Akala ko talaga hindi mo ako tinuring na kaibigan. Pero kasalanan ko lahat, sorry. Siguradong labis kang nadismaya noong araw na iyon, di ba? Hindi ako tumayo sa tabi ni Maisie, ni pinili kong maniwala sa kanya. Nakatayo lang ako at pinagmamasdan siyang kinukutya ng walang kahit isang salita para suportahan siya. Samantalang si Maisie naman ay talagang binugbog at pinagbantaan si Winona at ang iba pa para sa akin. Namula ang mga mata ni Raven nang maisip iyon. Nagsimula ang lahat sa aking panloob na salungatan. Ako ang may kasalanan. Ibinaba ni Maisie ang kanyang tingin at sinabi sa isang malambot at malumanay na tono, Rai, hindi ko masisisi ang lahat sa iyo. Kung tutusin, hindi ko rin tiningnan ang mga bagay-bagay mula sa iyong pananaw. Tumating ako sa kampo ng pagsasanay na may isang layunin lamang, at iyon ay upang makuha ang mga resulta ng pagtatasa, hindi banggitin na mayroon lamang akong kalahating buwan upang gawin ito. Nang makitang nagpupumiglas pa si Raven, napangiti si Maisie ng mapait. Sa totoo lang napakahirap para sa akin na buksan ang aking sarili at payagan ng iba na mas maunawaan ako. Di ko man lang magawang kilalanin ng iba ang sarili ko, intindihin ako ng mabuti. Kaya anong karapatan kong sisihin si Raven sa pangyayaring ito? Pinunasan ni Raven ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at pilit na ngumiti. Nakakaluwag na marinig na hindi mo ako sinisisi. Makakaasa na ako sa wakas ngayon. Hindi kita dapat istorbohin ngayon. Dapat kang magpahinga. Nakatitig sa likod ni Raven habang siya ay aalis ng malungkot, si Maisie ay nakahiga sa kama at nagsimulang makaramdam ng labis na pagkabalisa. Bagamat ang kamakailang 2 linggong ginugol niya sa kampo ng pagsasanay na ito ay hindi malapit sa kanyang mapayapa, siya ngayon ay lubos na naguguluhan bukod sa pagkagulat sa biglaang pagpapakamatay ni Winona. Nang si Nolan, nakababalik lang sa ward, ay nakita si Maisie na hindi gumagalaw sa kama, nanliit ang kanyang mga mata, at natarante siya ng malalim. Sumugod siya sa kama at tumagilid, gusto siyang gisingin, ngunit biglang napaupo si Maisie at nontog ang ulo sa tungki ng ilong nito. Nolan, okay ka lang. Si Maisie na nakakunot ang noo na may pagtataka ay tumingin kay Nolan na nakatikip sa tungki ng ilong. Sino bang makakaalam na lalapit siya sa akin ng biglaan? Pinisil ni Nolan ang tungki ng kanyang ilong at napabuntong hininga, nagpapasalamat sa Diyos na hindi peke ang kanyang ilong.
Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang kamay, at isang daloy ng mainit at malagkit na likido ang bumulwak mula sa kanyang butas ng ilong. Iniswipe niya ang kanyang filtrim gamit ang kanyang daliri at nalaman na siya ay nagdurusa mula sa isang nosebleed. Huwag kang gagalaw. Nagmamadaling kumuha si Maisie ng tisyo, kinaladkad siya sa gilid ng kama, pinaupo, at pinunasan ito para sa kanya. Ito marahil ang unang pagkakataon na nakita niya si Nolan sa sobrang kahihiyan at kawalan, kaya hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Kumunat ang noo ni Nolan. Paano mo nagagawang tumawa sa ganitong oras? I'm sorry, hindi ko sinasadya. I couldn't help it. Nanginginig ang balikat ni Maisie habang pinipigilan ang pagtawa. Nang makitang sa wakas ay inalis na ng babaeng nasa harapan niya ang lahat ng pagkukunwari at ipinakita sa kanya ang kanyang pinakatunay na panig habang siya ay nasa paligid, hinawakan ni Nolan ang kanyang palso, pinulupot ang kanyang braso sa kanyang baywang, at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Natigilan si Maisie ng ilang segundo, at nakita niyang ibinaba niya ang kanyang ulo at mahinang nagtanong, Z, alam mo ba kung ano ang iniisip ko sa nakalipas na 2 araw noong nakoma ka? Kabanata 299. Ano ang iniisip mo? Bumaba ang tingin ni Maisie. Namao ang pagmamahal sa mukha ni Nolan sa ilalim ng kanyang mga mata, at bahagyang umangat ang sulok ng kanyang mga labi. Iniisip ko na kapag nagkamalay ka na, ikakadena kita para kaladkarin ka sa bulwagan ng bayan para pakasalan ka kaagad, hindi mahalaga kung ang iyong mga marka ay tumutugma sa mga kinakailangan ni Lolo o hindi. Ayaw na niyang maghintay pa. Nais niya itong maging kanyang matuwid na asawa, at nais niyang may sulat ang kanyang pangalan sa alinmang kolom na humihingi sa kanya ng pangalan ng kanyang asawa mula ngayon. Hindi inaasahan ni Maisie na sasabihin niya ito ng biglaan, ngunit alam niyang ito ang taong nag-aalaga sa kanya na nag-aalala sa kanya nitong nakaraang 2 araw. Kung talagang pakakasalan ko siya, hindi naman sa hindi katanggap-tanggap. Gayunpaman, may pumasok sa isip ni Maisie, at marahan niya itong itinulak palayo. Nang makitang ibinaba niya ang kanyang tingin at nanatiling tahimik, nagtanong si Nolan sa mahinang boses, ayaw mo? Hindi ko sinabing ayaw ko. Kung gayon, sinasabi mo bang handa kang gawin iyon? Muli siyang niyakap ni Nolan na may malawak na ngiti sa mukha. Pamulong si Maisie at sumagot, Nolan, kahit ano paman, nangako ako sa lolo mo. So kung pakasalan kita ng hindi pumasa sa assessment beforehand, hindi ba habang buhay akong puputungan ng hindi tapat na babae ng lolo mo? At saka, napakakomplikado ng family background mo. Kung pakakasalan kita ng walang alam tungkol dito, malamang na hindi ko na mapapatatag ang aking posisyon bilang Mrs. Goldman sa hinaharap, tama ba? Natigilan si Nolan. Mukhang hindi niya akalain na iisipin niya ito. Gayunpaman, ibinaba niya ang kanyang tingin at ngumiti pagkatapos ng ilang segundo. Si, masasabi ko na sa iyo ang lahat ngayon kung gusto mong malaman ang tungkol sa kanila. Sisimulan ko sa pagkukwento sa iyo tungkol sa sakripisyong ginawa noon ni na Quincy, Cherry, at Hans. Ang kanilang mga magulang ay pinili upang sumali sa pinakamataas na pamamahala mula sa kampo ng pagsasanay taon na ang nakalipas, at sila ang pinakamatapat na subordinate ng aking lolo. Ang aking lolo sa tuhod ay nagtatag ng isang pangkat ng mga piling puwersa kasama ang pinakamatandang prinsesa ng maharlikang pamilya noong nakaraan sa Stoslow. Ang organisasyong ito ay tinatawag na Night Banquet, na kilala rin bilang Goldman's Banquet, sa publiko. Gulat na napatingin si Maisie kay Nolan. Bilang isang taong nanirahan sa Stoslow sa loob ng ilang taon, imposibleng hindi niya narinig ang tungkol sa organisasyong Night Banquet. Napakalapit daw ng organisasyong ito. Koneksyon sa maharlikang pamilya ng Stoslow. Katumbas din ito ng puwersang militar na pag-aari ng prinsesa ng Stoslow. Bukod sa pinakamatandang anak na babae ng maharlikang pamilya, ang lolo sa tuhod ni Nolan ay isa rin sa mga tagapagtatag ng Night Banquet. May kinalaman ba ang iyong lolo sa tuhod sa royal family ng Stoslow? Tanong ni Maisie. Hindi napigilan ni Nolan na matawa. Alam mo ba kung bakit ang aking lolo ay may mukha na kahawig ng mukha ng isang magkahalong lahi? Napatulala si Maisie. Sa totoo lang, medyo na-curious siya sa dahilan kung bakit mukhang may halong lahi ang lolo ni Nolan. Dahil ang aking lolo ay anak ng aking lolo sa tuhod at ang panganay na prinsesa ng Stoslow. Gayunpaman, hindi makikilala ng mga royal ang bloodline na ito. Ang pag-iral ng aking lolo at ang mga Goldman sa kabuuan ay palaging itinuturing na isang kahihiyan sa kanila. Ang lolo sa tuhod ni Nolan ay isang taong walang pinanggalingan. Masasabi pa nga na isa siyang hamak na thug na nagmula sa ghetto.
Gayunpaman, dahil sa kanyang kalupitan at ambisyon, siya ay naging bodyguard ng prinsesa ng Stoslow dahil sa kakaibang kombinasyon ng mga pangyayari at mga pagkakataon. Ang prinsesa lang ang pinagsilbihan niya noon. Ang lolo sa tuhod ni Nolan ay nakapatay ng maraming makakaliwa at maharlika sa maharlikang pamilya para sa prinsesa, kaya ang kanyang pangalan ay labis na kinatatakutan ng iba. Sa madaling salita, ang kanyang lolo sa tuhod ang hyena na nagsilbi sa panganay na prinsesa noon. Ang matalik na relasyon sa pagitan ng prinsesa at ng lolo sa tuhod ni Nolan ay nalaman lamang sa labas ng mundo pagkatapos ipanganak ng panganay na anak na babae si Titus. Gayunpaman, dahil ang ordinansa ng royalty ni Stoslow ay hindi nagpapahintulot sa prinsesa na magpakasal sa isang karaniwang tao, kahit na si Titus ay itinuturing na maharlikang dugo, hindi siya kailanman tinanggap ng maharlikang pamilya. Upang maiwasang may sangkot si Titus sa mga agenda ng maharlikang pamilya, hiniling ng prinsesa sa lolo ni Nolan na dalhin si Titus sa Slakova at manirahan sa bansang ito. Habang ginagawa niya ito, itinatag niya ang mga Goldman, at ipinagkatiwala ang batang Titus sa lolo at lola ni Rowena. Gayunpaman, ang lolo sa tuhod ni Nolan, na bumalik sa Stoslow pagkatapos noon, ay namatay sa Stoslow kasama ng prinsesa sa eksaktong taon na iyon. Kabanata 300. Matapos pakinggan ang sinabi ni Nolan tungkol sa kasaysayan ng mga Goldman, walang alinlangang nabigla at natulala si Maisie na parabang sinabihan siya ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Pinuhat siya ni Nolan sa kanyang baywang at inilagay sa kanyang kandanggan. Ipinagtapat ko na sa iyo ang lahat ngayon, kaya dapat alam mo rin kung bakit laging dinadala ng lolo ko si Rowena sa tabi niya at pinapahalagahan siya ng sobra. Ito ay dahil ang lolo't lola ni Rowena ang nagpalaki sa aking lolo. Napaawang ang labi ni Maisie at hindi umimik kahit isang salita. Hinawakan ni Nolan ang kamay niya at inilagay iyon sa kanyang dibdib. You have my word. Hanggat nabubuhay at maayos pa ako, hindi ko hahayaan na magdusa ka sa anumang hinaing, hindi alintana kung ito ay nanggaling sa aking lolo, Rowena, o sino man. Ang mga taong nagpapahirap sa iyo sa hinaharap ay maaaring ituring sila bilang mga taong nakasakit sa akin. Kahit patayin ako nito, mas mabuting mamatay na lang ako kung hindi ko kayang tuparin ang mga salita ko sa iyo o mawala ka. Si Maisie ay nakatitig ng may paghanga kay Nolan, na nanunumpa sa kanya ng may solemna at matatag na ekspresyon at bamulong, kahit si Hades ay ayaw kang itago sa impyerno. Pinunasan ni Nolan ang gilid ng labi niya gamit ang daliri niya. Kung gayon, ang buhay ko ay sa iyo upang panatilihin mo lang ngayon, at walang sino man ang makakakuha nito maliban sa iyo. Makalipas ang 2 araw. Nakuha ni Maisie ang kanyang report card para sa mga pagtatasa, ngunit ang hindi niya inaasahan ay nakakuha siya ng kabuoang 130 puntos. Sir, may mali ba sa assessment result na ito? Hindi ba ako nabigo sa pagkumpleto ng isa sa mga pagtatasa? Kaya paano ako nakakuha ng 130 puntos? Ipinaliwanag sa kanya ng instructor, ang dagdag na 10 puntos ay ibinigay sa iyo dahil buong tapang kang lumapit at nailigtas ang iyong kasama sa lugar ng pagtatasa. Bagaman ang iyong ginawa ay lubhang mapanganib at hindi karapat-dapat sa papuri, ang iyong katapangan ay dapat kilalanin. He then added, at saka, ito rin ang pagkilala sa iyo ni Logan. Inamin niya na siya ay nalilito sa oras na iyon, at ang kanyang mga aksyon ay nagulat sa Pit Viper. Ikaw ang nagligtas sa kanya. Hinawakan ni Maisie ang dokumento at nagtanong, paano si Logan? Kamusta grades niya? Isang tao lang na may pinakamagagandang marka ang pipiliin sa taunang pagtatasa. At dahil nailigtas mo si Logan, kusang loob niyang inalis ang sarili sa pagtatasa na ito. Patuloy na umaalingaw sa tenga ni Maisie ang paliwanag ng instructor. Para sa kanya, medyo hindi pa rin inaasahan ang desisyon ni Logan. Paglakad pa lang niya papuntang field, nakita niya si Rowena at Hans na nakatayong magkasama at hindi alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Namangha si Rowena nang makita si Maisie, ngunit hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Siya, saka naglakad papunta kay Maisie na may magalang na ngiti. Ms. Vanderbilt, narinig ko ang insidenteng nasagasaan mo. Hindi ko ine-expect na gagawin ni Winona ang ganoong bagay, pero magaan ang loob ko nang makitang ayos na ang kalagayan mo. Napangiti si Maisie. Ms. Summers, sinasabi mo bang nag-aalala ka sa akin? Tumaba ang tingin ni Rowena. Kung tutusin, ikaw ang taong pinapahalagahan ni Nolan. Pasensya na sa Jade Ring. Sinadya kong hindi maintindihan ang intensyon ni Nolan para makita mo kung talagang nagmamalasakit ka kay Nolan. Nagulat si Maisie sa pag-amin ni Rowena.
Mukhang hindi nababagay ang pagkilos na ito sa kanyang pagkatao. Gayunpaman, dapat ba akong magsabi ng isang bagay bilang kapalit dahil sinabi niya iyon? Siya'y ngumiti. Ipinaliwanag na sa akin ni Knowles ang lahat, at salamat, Miss Summers, sa pagpapakita sa akin ng malinaw na gusto ko. Tila naninigas ang ngiting nakasabit sa mga sulok ng labi ni Rowena. Talaga, inikat ni Maisie ang isang hibla ng kanyang buhok habang ang mga sulok ng kanyang iskarlata na labi ay kumikibot at umangat. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi ako nang ahas na harapin ang nararamdaman ni Nolan para sa akin bago ito, ngunit pagkatapos maranasan ang lahat ng mga pangyayari na nangyari kamakailan, tila napagtanto ko na maaaring nahulog ako sa kanya.